Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko lang i-share about sa demonic aura and energy vampires. So, bibigyan lang muna ako ng disclaimer, no? So, hindi lahat ng itim masama. Hindi lahat ng puti, liwanag, mabuti. Kumbaga, lahat yan may pare-pareho silang ugali, may pare-pareho silang purpose. Yun. So, dito muna tayo sa demonic aura. No? So, share ko lang yung experience ko. May inattended akong event, no? So yung event na yun is goods naman, pero na-observe ko lang dun sa aura ng facilitator. So dun sa facilitator, unang tingin ko pa lang na merong iba sa kanya. Pagpasok ko pa lang ng kwarto, kakaiba yung level ng creepiness doon sa mismong event place. And pag upo ko pa lang, nakita ko na iba na yung nasa katawan niya, na merong bonfire at merong isang deadly hollow. So yung deadly hollow na yun, parang kagaya sa mga Harry Potter, parang ganito yung itsura, pero shadow lang siya. Yan. And na-observe ko, nakita ko na parang may sapit na. Ganun siya. And as a reader, no, hindi ko siya binasa. Automatic lang talaga na nakita ko. Di ba nagre-read ako ng soul blueprint reading. So, na-observe ko na nawawala na yung original soul niya sa katawan niya. So, ang nagmamanifest na nakaharap namin is yung entity na pinapractice niya. And sa room niya, merong certain deity. Hindi ko nababanggitin kung anong deity yun. Pero, both sa entrance tsaka sa exit, nakabantay yun. Plus, kaya pala nakakahilo dun sa lugar or yung event place namin is nakita ko na merong vortex or portal sa sahig na nakakonektado sa ceiling. So, sort of pillar siya. Tapos, nag-i-swirl yung portal, yung energy ng vortex sa ilalim ng sa sahig, paakyat sa taas na nag-i-swirl din siya, na merong pillar of light, no? And kaya pala nakakahilo. And nung matapos na yung event namin, magal din yun siguro, I think mga isang buwan kung pagsusumahin, siguro 4 weeks yun. And I forgot kung kailan yung taon na yun. Basta vivid lang siya sa akin na naalala ko up until now. Nung matapos yung event namin, meron siyang books na binibenta. And pagkapako pa lang ng books niya, hindi ko pa sinabi sa mga kasama ko na merong spell. No? Yung spell na yon is yung pinapractice niya, which is some sort of dark arts related sa demonic. And nakita ko yung books na pinag-uusapan nila ng kasama ko sa event is yung books is lumalabas yung dark aura na may pagka-smoky yung aura. And meron akong isang kasama doon na kagagaling lang niya sa broken relationship. Kumbaga marami pang traumas sa kanya. Doon ko na-observe na subconsciously
Kumbaga, sa places na yon, naging food source siya ng mga vampire energies. So, during ng event namin, nakita ko na merong tube, black tube, dark tube sa neck niya na mahaba, no? Sabi ko, Caps, meron kang tube sa ulo mo, sa neck mo, black tube. Tapos, nakita ko yung mga kasama ng mga facilitator, no? Some sort of group of vampire energy mixed with demonic yung napasok or yung na attenan kong event. And then yung isang kasama ko na sinasabi kong meron siyang dark tube sa neck niya is siya yung naging prone sa psychic attack dahil nga hindi grounded, plus meron pang areas to improve or to heal sana pero na-bypass. Nag-access kagad siya ng spirituality. So doon nagkaroon ng psychic attack. Pagod na pagod siya pagkatapos ng event. Tapos kahit 8 hours yung tulog niya, parang kulang pa rin yung pahinga niya. So overall, doon sa event na yon, goods naman. Pero ang advice ko lang sa lahat ng aspiring na pasok ng spiritual, parang observe mo yung energy ng sasalihan mong grupo. Observe mo yung pinapractice ng mismong nagtuturo or isang facilitator, kung ano yung practices niya, kung light or dark, no? Kasi somehow makaka-apekto din sa yun, sa energy field mo. Pero as long as wala ka namang ginagawang masama, hindi ka naman nila gagawa ng masama. So yun yung share ko sa inyo. And yung nakita kong vortex doon sa kanila is pumasok sa vision ko na nagsagawa sila ng ceremonial magic doon during that period. Kaya na-activate yung vortex na yon na parang somehow nag-harness ng energy, and nandun din yung deities. So yun. Secondly naman, encounter ko ng demonic aura sa public place. So meron yung isang kaibigan ko, may kaibigan, hindi ko yun nakakausap, hindi ko kilala, siguro first kong na-meet. And pag upo ko pa lang sa harap niya, nakaamoy ako ng mabaho. Parang amoy na bubulok, galing sa hukay. Tapos, alam mo yung parang amoy patay pero buhay. Ganun yung amoy nung nakita ko yung tao na yun. Pangalawa, nakita ko sa kanya na open yung portal niya sa katawan, and malakas siya mag-medium or mag-channel, and kinaalarma ko lang sa kanya is siguro mga 20 plus or more than yung nakasampa sa energy field niya. So ibig sabihin pwedeng demonic yun, no? Masasabi ko na demonic kasi iba talaga, parang galing sa lower realm, kung parang hell kung i-describe natin. And naalarma ko na somehow parang out of control na siya dun sa mga entities na yun. Kumbaga na-overtake na siya. Unti-unti yung soul niya nawawala na rin sa katawan niya. Kumbaga ang nakakausap namin, nakakasalamuha is yung entity na merong access or power dun sa physical body niya. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakausap yung tao, pero plano ko pa rin kausapin, no, regarding this. So, para makatulong lang. And, isa din sa nakita ko din sa aura niya is nagpa-practice siya ng necromancer. So, yung necromancer or necromancy is ito yung parang bumubuhay ng patay. Ganon
Ganun yung aura. Mixed necromancy, demonic, and vampire. Ganun. Yun siya. So, overall, shinare ko lang ito para magkaroon tayo ng awareness na hindi lahat ng nakakasalamuhan natin is sila na yun. Kumbaga, may part na hindi na sila yun. Ang may access na sa physical body nila is yung pinapractice nila. And sa lahat ng aspirants na gustong pumasok ng spirituality, mag-aral, no, piliin nyo kung ano yung aaralin nyo. Kasi pwedeng maka-apekto yun sa soul nyo. Pwedeng magkaroon ng soul overtake. Yung kagaya ng nakwento ko na parang mabubura yung soul mo sa katawan mo or mapupunta sa other realm and iba na yung mag-overtake or mag-ooperate ng physical body mo. So, shinare ko lang to para magbigay aware sa inyo na greater power has greater responsibility and maging mindful tayo sa paligid natin and maging grounded tayo as well. Magkaroon tayo ng protection kahit wala tayong special abilities or power. Prayer lang na hindi tayo pasukan ng mga any negative energies, no? So, kinuwento ko lang to, hindi ituring silang kalaban, no? Gusto ko lang i-share na merong mga ganong tao pala na nagpa-practice ng dark arts na nagmamanifest sa aura nila hanggang sa soul nila. Ganon yung sobrang aggressive. And again, nire-respeto ko kung ano yung practices nila, kung ano yung beliefs nila, no? Kasi pwedeng originally, pwedeng may fragments sila na dark, no? Pero syempre, hindi ko naman talaga sila ni-read, kaya hindi ko rin masabi. So ito, base lang to sa pag-observe ko na maging mindful lang tayo sa lahat ng nakakasalamuhan natin, na hindi lahat tao, no? Yung iba na yung kaharap natin. And always prayer, huwag tayong matatakot. Hindi sila kalaban. Maging neutral din tayo sa kanila. And sa lahat na nagpa-practice ng ganon, lagi niyong tatandaan na ikaw yung may control ng katawan mo. Ikaw yung may control ng astral body mo. And bigyan mo lang sila ng transaction, ganyan. Parang one-on-one transaction, parang pagbibili. Pero wag kang magpapa-overtake or parang ibibigay yung buong power mo and physical body hanggang sa mag-manifest sila sa'yo. Kasi kapag nangyari yon, magkakaroon ng soul switching. Yung soul mo ma-overtake siya ng entity na yon. And doon, maninibago ka na talaga. Magiging ibang persona ka na. Magkakaroon ka ng mood swing, mas magkakaroon ng galit or ma-amplify yung mga wounds or trauma mo na dapat sana i-heal. And sa lahat din ng aspirant na mga spiritual practitioner din, no? Sa lahat, even din sa akin, advice ko din na focus kayo sa inner work, no? Kumbaga, inner work na healing sa childhood trauma. Kasi yung mga negative emotions na yan, nagagamit din yan ng mga entities sa atin, no? Especially ng mga ganon. Mas na-attract tayo. Mas nakaka-attract tayo sa kanila kapag ganun yung iniisip natin, nararamdaman natin. Walang perfectong tao. Lahat nakakaramdam ng galit, ganyan. Pero dapat matuto tayong magpatawad, matuto tayong mag-let go. At higit sa lahat, tayo lagi nating iisipin na kahit sinong deity pa yan yung kaharap natin, anong entities pa yan, angels man yan, elementals, demonic, or whatever, tayo ang may control sa sarili natin. And kailangan din natin na i-harness yung inner power natin, inner wisdom, and supplementary lang sila. Pero hindi sila yung magbibigay sa atin ng in totality ng power. Kasi once na ganon, ma-overtake tayo. So, I hope na nakatulong yung pag-share ko. So, kayo na lang kung paniniwalaan nyo, hindi. Pero kung paniniwalaan nyo o hindi, wala na sa akin yun. So, nag-share lang ako na maging mindful kayo sa lahat na nakakasalamuhan ninyo. Kasi may iba na. Yun lang at magandang gabi.